Andito pa rin tayo sa Mangkayan. Kasama pa rin natin si Sir Johnny Marcos. At tuloy-tuloy pa rin yung discussion natin ng pagtatanim ng mga iba-ibang crops. At this time, ang pag-aaralan natin ay ang pagtatanim ng onion leeks. Yes, sir. Yan. So ito sir, dito nag-start yung pag-aalaga ng onion leeks. Sir, i-describe niyo naman po ano ang meron dito. Sa leeks kasi, pwedeng dalawang pamamaraan yung pagtatanim, sir. Una ay sa pamamagitan ng natural seed. Okay. Pangalawa ay yung pwede doon sa grown up na onion leeks. Yan ay yung tinatransplant, sir. Yun yung tinatanim ang ibig sabihin. Pero pag ganito na pinili na sa pamamagitan ng buto, so pinupunla mo na siya sa seedbed, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Last November 2023, nakuha ko natin yung 1 million subscriber ng Agribusiness How It Works. At 1 week after, na-receive po natin itong plaque. Alright, so bubuksan po natin. Tadaan! Ganda, laki pala. Presented to Agribusiness How It Works for passing 1 million subscribers. Sabi natin dati na magkakaroon tayo ng meet and greet pag nakuha natin yung 1 million subscribers. So medyo natagalan na po tayo. In fact, nasa almost 1.1 million subscribers na po tayo. Pero itutuloy na po natin. Mangyayari na po yung grand meet and greet natin sa August 18 sa Quezon City. Open po yan sa lahat ng subscribers na gustong dumalo at i-invite natin yung mga resource persons natin o mga naging guest natin sa agribusiness. So for details, pwede kayong mag-text sa 0917-827-7770 or pwede kayong mag-message sa Facebook page ng Agribusiness. Kita-kita ho tayo. So, ang ginagawa rito, sir, di piniprepare mo na yung seedbed. Kami naglalagay kami ng composted chicken manure, yung mild lang. Tapos minimix natin sa lupa. Then pag na-mix na, pinaplat namin. Then ini-spread namin, bino-broadcast namin, sir, method, yung buto. Then tatakpan namin yan, sir. So, Anong pantakip niyo, sir? dito lupa lang, sir. Parang tatabunan yung Yes, sir. na spread. Okay, tinatabunan namin ng lupa, then afterwards maglalagay kami ng net na ganun. I-spread namin yung sa net ibabaw upang ma-cover siya. Sa ganun, hindi lalabas ang buto pag nadidiligan. Although mini sprinklers yung ginagamit, pero may tendency na lalabas ang buto kung walang takip, sir. So, tinatakpan muna namin. Then pag tutubo na sila, inaalis namin, sir, yung net. Yung net. So inalagaan ng seedlings by constant watering hanggang ma-reach niya yung mga as early as 50 days bago itatransplant sa field, sir. Matagal pala, At, sir. katulad yung tinutukoy ko kanina, sir, na may variation yung pag-aalaga, I mean yung duration ng pagbunot ng seedlings. Siyempre dito malamig, kaya natatagalan, sir. Doon sa mas mainit. Yes, mas mainit na lugar, of course, mas madali yung paglaki ng mga seedlings, sir. Ito, sir, ilang days na po itong mga tumubong seedling na to ngayon dyan?
Ito matagal natin, sir. More than 20 days na ito, sir. Ha? Ang bagal pala, sir. Yes, sir. Dahil kasi pag ito ay pinunla, matagal bago lalabas, sir. Okay. Sige, sir. Pwede ba nating makita, sir, yung yung na-transplant na? Okay, kung yung bagong transplant, wala pa tayo. Pero yung Okay. vegetative na, Vegetative. Let's go to vegetative. Ano ba, sir, ang local name ng leeks? tawag nila onions lang. Onion. Oo. Onion leeks. Anyway, sir, yung I understand na yung pagtatanim nyo dito sa loob ng shade ay entirely different doon sa open field. Kasi sa open field, may sunod-sunod sila na proper distancing per crop. Pero sa inyo, ang basehan ng distancing ninyo ay doon sa butas ng drip Yes, sir. system. Yes, sir. Ayan. So, ano yan, sir? Kayo na ang nag-adjust. Adjust kayo kung ano yung best para sa inyo. Hindi ba yan, sir, nakaka-apekto doon sa productivity ng plant? Hindi naman, sir. Dahil nasubukan na namin, sir, ng ginawa namin. Siyempre yung drip line kasi, nakahanda na yan para sa romaine. Yes. Pero kung ganito, sir, na magpapalit kami ng tanim, for example, with onions, the same drip line pa rin ang ginagamit. Ang ginagamit, oo. And convenient yun na yung the same drip line na nagamit sa previous crop, yan din ang gagamitin namin upang sa ganun convenient. Dahil kung magpapalit na naman kami muli ng drip line, sayang sa oras. So ang ginawa naming remedy, sir, ay sa isang butas, magtanim na lang kami ng apat, sir, na piraso or seedlings sa isang butas. So ginawa naming square yung mula doon sa butas, we plant 1 inch away from the hole. So lahat ng apat na yan, 1 inch ang agwat mula doon sa hole. At napansin naman namin, sir, na abot naman yung tubig sa bawat isang sa individual plant, sir. So yung apat na plant, lumalabas, nasa gitna yung hole. Yes, sir. Yan. Para lahat sila, yung apat, madidiligan niya Yes, sir. ng maayos. Tama, sir. Okay. Sir, punta tayo doon sa, na-discuss na natin kanina yung pagbibinhi or pagpupunla doon sa nursery. Yes, sir. At umaabot doon, sir, ng 50 sabi nyo, days. 50 days. Yes, sir. After 50 days, ready na yan for transplanting. Yes, sir. Okay. So, yung nakikita nyo ngayon ay vegetative stage na po to, sir, no? Yes, sir. Vegetative stage na to. So, right now, wala tayong makikita na newly transplanted. But anyway, sir, discuss na lang natin paano ba mag-transplant ng onion leeks. Okay, sir. Mula doon sa seedbed, binubunot namin individually Okay. yung punla. Okay. So, ito, yung area, piniprepare muna bago dinadala. So, katulad ng ibang Crops. tanim, nilalagyan muna natin ng compost chicken manure, niro-rotivate, at kung sakaling yung pH niya mababa, kinokorek muna natin by liming. Then, na-rotivate yung chicken manure and lime at the same time. Pero hindi kadalasan na gumagamit tayo ng lime. Pag maayos Pag naman yung pH kailangan ng lang talaga. lupa, sir, hindi na kami naglalagay. Until such time na kung mag-drop, halimbawa, yung pH, tsaka kami nag-a-apply ng lime, sir. So, pag na-rotivate na, tinaplat namin, na i-lay na yung mga drip lines. So, pinapatulo muna yung tubig sa drip lines upang may guide yung mga magtatanim, sir, sa leeks. So, yun sinusunod namin, ginagawa namin 4 na piraso bawat butas. So, pag natanim ng ganun, di patuloy na yung patubig, sir, hanggang harvest time. At of course, yung nagdadagdag din tayo ng macro and micro Nutrients. upang sa ganun malago ang usad ng
leaks, sir. Mm-mm. Sir, itong micro and macro elements na ginagamit niyo, it's the same, the NPK, and ano po yung micro elements? Calcium, magnesium also, sir. So, And- lahat po ng, I notice, lahat ng crops nyo dito sa loob, sir, ay pare-parehas na yung nutrients na binibigay nyo sa kanila. Yes, sir. Mayroon lang kung sa fruiting, dyan tayo nagdadagdag ng potassium, sir. I mean, phosphorus, sir. Yun, dun sa mga Potassium. fruiting. Yes, Oo. sir. But basically, yung mga leafy vegetables, pare-parehas lang yung requirement. Yes, At sir. saka pati yung broccoli, cabbage, and cauliflower. Crucifers, ayan. Okay, sir. Going back dito sa onion leeks, wala hong problema kahit na anong crop ang sinundan niya. Yung dating nakatanim sa kanya, magtatanim ka ng onion leeks, wala hong problema doon. Wala naman, sir. Yung na-observe namin for several years, na kahit ano ang isusunod namin, pwede naman, sir. Walang problema sa Yes, sir. kanya. Okay, sir. From the transplanted, yung water irrigation mo, tama ba? For the first week, water lang din muna na daily? Yes, sir. Ganon din siya. Yes, And then, after a week, mag-start na yung fertigation. Yes, sir. Pag naka-establish na ng roots. Naka-establish na. And Yes, ang sir. fertigation natin is weekly basis din until dumating yung before siya i-harvest. Tama yun, sir. Okay. Pero may pagbabago kung napupunan namin, sir, na para bang kulang yung agwat ng fertilization namin. Diyan kami nagbabago, sir. So, ginagawa namin 5 days kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Kung maayos naman yung growth niya, i-maintain namin, sir, yung weekly. So yung dosage po ng inputs ng micro and macro elements parehas, yung interval lang ang babaguhin. Yes, sir. Gagawing magiging 5 days rather than 1 week. Yes, sir. Ayan. At yung katulad ng sinabi ko kanina, na yun pa kasi yung experience or sinusunod namin na practice dito. Pero kung balang araw ay mayroon kaming matutuklasan na mas nakakabuti pa sa Pwede performance ring ng aim. tanim, ay pwede kaming mag-adapt, sir. In terms of management ng pests and diseases, the same din po. From batang-bata up to bago siya i-harvest, the same inputs ang ginagamit. Yes, sir. Yun nga lang, at least lalagay kami ng 10 days prior to harvest. Stop na. Yes, sir. Wala na. Yes, sir. Is that for the purposes of withdrawal para walang chemicals na nasa halaman before i-harvest? Yes, sir. Yeah. But basically, sir, organic pa rin ang gamit ninyo Yes, na sir. inputs. Okay. Alright. So, ito pong nakikita nyo sa harap natin ngayon ay advanced vegetative stage pa to, sir? Or vegetative stage? Advanced na, sir. dahil Advanced na ito. Maybe after 2 weeks, pwede na itong i-harvest, sir. 2 weeks na lang, pwede na siyang i-harvest. Depende kasi doon sa kung ano ang ano ito yung desired na growth niya or size niya. Dahil ito pwede nang i-harvest. Yun nga lang, pwede pang palakihin, sir. Oh, I see. Ano rin ba yun, sir? Depende rin doon sa institutional buyer, ang specification niya? Yes, sir. So, mas maliliit din ang gusto ng institutional buyers. Pag sa leeks naman, gusto nila yung basta't hindi oversize. Pero dapat mas malaki rito. I see. Ang traditional market, sir, ang trading post, anong preferred nila? Super laki? Depende naman, sir, sa price. Dahil kung mahal, okay lang na oversize, walang anuman, sir. I see. Pero kung bababa ang presyo, pag oversize, Ayaw nila. para bang second class na ang dating, sir. I see. So, depende doon sa price, sir. So ito, sir, before i-harvest, gaano pa kalaki ilalaki niya? Mga ganito? Hindi na yung sidewise na. Yung, Dadam, yung stem niya, sir. mas makapal. Oo, sir. Dahil ang institutional buyer, ayaw naman niya yung sobrang haba. Oh, I see. So, ang pinapalaki namin dito, sir, ay yung stem niya, sir. Lalaki pa sana. Yung stem. Yes, sir. Okay, sir. So, yan na yun, na-cover natin yung leeks. Ano po, sir, yung mga importante na kailangan nilang tandaan. Kung gusto nilang magtanim ng leeks,
either sa open field or sa shade. Yan sir, yung tamang pag-aalaga ng punla, tapos pag-aalaga ng tanim after na Transplant. i-transplant. So kasali na doon ang proper watering, proper fertigation, yung management ng weeds. Although napapansin nyo dito sir na mayroong isa na namang Nakaligtas. dahon. Yan, actually natanggal yung weed nito. Yun nga lang hindi lahat na pull out mula doon sa kanal. Kaya tumubo muli. So, kasali dyan yung proper weeding management Yeah. na supposed to be hindi magbubulaklak ay dapat binunot na siya. Dapat nabunot siya Yes, para hindi dumami. Yes, sir. Para yung next cropping ng ibang crop or the same crop, hindi sila ma-overtake ng dumadaming damo. At hindi lang yun, sir. Nagiging competitive na kasi siya doon sa tanim. Sa fertilizer. Dahil kung nagbubulaklak na, ibig sabihin, matagal na siyang naging competitor ng tanim doon sa absorption ng water, nutrients. ng nutrients, sir. So, both water and nutrients, naging competitor ng tanim ang weeds, sir. Yeah. So ideally dapat walang weeds. Yes, sir. But because sa sobrang laki na operation at sobrang daming ginagawa, okay lang naman na may makaligtas. Wag lang talaga sila yung mas dominant Yes, doon sir. sa farm. Tama, sir. Dahil pag mataas kasi yung weeds sa tanim, of course, yung tanim siguradong Maapektuhan low na siya. performance In this case naman, hindi na naman natin nakikita na mas dominant yung weeds kaysa doon sa Yes, sir. At leeks. least mas mababa yung weeds. Mas mababa yung And weeds. konti lang siya. At konti Dahil lang. may times kasi na weeds na lang ang nakikita at yung tanim natakpan na. Yes, sir. Ganun, sir. Oo. Yun na yung severe na yun. Worse Severe na na yun, sir, yun. na mangyayari. Maganda rin ba ang kita sa leeks, sir? Yes, sir. Maganda. Yes, sir. Compared to other crops. Hindi Malayo. naman siguro so yung ikukumpara sa iba dahil mayroon ding time na aangat yung presyo nila. Pero ito kasi mga spices, the demand higher price than Lagi. of the common vegetables. So isa pa sa spices na tinatanim dito sa farm ay itong celery. So halos parehas din naman yung management doon sa onion leeks except that isa-isa lang sir ang tanim dito. Yes, sir. Parehas din na 6 na drip lines per plant. Yes sir, Yes, pero isa lang ang halaman per Per butas. Yes, sir. Ito. Ito po. Oh. So isa lang ang tanim per butas. Unlike doon sa onion leeks kanina na 4. Kasi mas malalaki talaga naman yung celery Yes, na sir. halaman compared sa onion leeks. Tama, sir. So the same yung management, the same yung planting, transplanting, irrigation, fertigation, management ng pests and diseases, parehas lang po sila. Sir, kumusta naman po ang bentahan ng celery? Ayos din naman, sir. Mas maganda rin siya compared doon sa mga traditional crops. Yes, sir. Itong nakikita natin na celery ngayon, sir, ay more or less nasa advanced stage na rin po ito, no? Yes, sir. Dahil Malapit na rin siyang i-harvest. malapit na itong i-harvest. Yes. By 2 weeks time, pwede na ito. 2 weeks time, pwede na pong i-harvest itong mga celery na to. Ang gaganda. Ang lulusog. Ito po yan. Oh. Ayan, oh, ito yung isang plant. Yung isang plant, malagong-malago siya. Oh. Ito yung isang plant. Okay? Alright? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.